Na-steal ng Clippers si Derrick Jones Jr. mula sa Dallas. $30 million sa loob ng 3 taon. Isa din sa mga reason kung bakit tinrade ng Mavericks si Tim Hardaway agad paalis sa kanila para talaga ma-retain si Derrick Jones. Mukhang hindi ata kain tapatan yung kontrata. Nawala yung isang role player ng Dallas na kasama nila papuntang finals at malaki din yung impact. Pero may kapalitan naman siya doon sa free agency, si Naji Marshall. At least meron silang pantapat doon kay Butler. Si Kelly Oubre Jr. nagstay pa rin sa Philadelphia sa loob ng 2 season para sa $16 million. Nag-average siya noong nakaraang taon ng 15 points, 5 rebounds at 31% sa 3-point area. Mas malaki pa yung kontratang nakuha ni Derrick Jones kumpara kay Kelly Oubre. Pero sa finals appearance din kasi yun ni Derrick Jones. Ang Sixers meron pa rin ngayon salary cap para makakuha ng ibang player. Si Russell Westbrook naman biglang gustong i-trade ng Clippers. Sa bagay, aalis na rin naman si PG. Siya rin naman yung nag-request dati sa management na kunin si Westbrook. Nag-accept pa ng player option si Westbrook at agad naman nilagay ng Clippers sa trade block pagpasok ng free agency. After din yun ang report kay Paul George na hindi na siya mag-i-stay sa Clippers. Kaya nga yung mark my word ni Gerardo hindi tatalab sa Clippers yun dahil mismong si Paul George nababali yung mga sinasabi niya mula Indiana, napunta ng OKC, tapos napunta ng Clippers na ngayon naman aalis. Kumbaga sa tato, na lang yung nakatatak ditong mark my word kay Paul George kasi nabubura din. Gusto ni Westbrook kung matitrade siya mapunta sa Denver Nuggets dahil bakante yung role ni KCP. Pero may pamalit din naman kasi doon ang Denver, si Christian Braun, yung nag-improve nilang draft pick dati. Tinrade din kasi ng Denver Nuggets si Reggie Jackson para naman sa salary dump. Kung si Russell Westbrook mapupunta sa Nuggets, former at recent MVP yung magsasama. Dalawa pang nasa triple-double ranking. 69 triple-double ang kay Nikola, maaabutan niya si Westbrook. Last season si Jokic, meron 25 triple-doubles. Minsan kahit pa kaya niyang i-triple-double parang ayaw niyang gawin. Nagbabawas na rin sa payroll yung Denver Nuggets kasi nga lumagpas na sila sa tax threshold. So habang ginagawa ko din to, lumipat na ng Sixers si Paul George. Magiging Pilipi na yung nickname niya ngayon. $212 million sa loob ng 4 na taon. Kaya pala habang birthday ni Kawhi, parang na-stress, kalat na yung buhok. Ngiting tagumpay naman si Joel Embiid dahil na-recruit niya si PG. Baka makaisa na si Embiid kay Tatum at sa Celtics sa playoffs. So abangan na lang sa October kung nagpalakas ba yung Sixers kasi nga si Embiid injury prone na ngayon. Bago lumipat si PG, nag-offer kasi ang Golden State sa Clippers via sign and trade. Kaso ayaw ng Clippers na ibigay si PG sa rival na team. Ang matitira na lang kung sakali sa mark my word team na star player si Harden at si Kawhi since si Westbrook gustong i-trade. Nag-iintay rin di umano si DeMar DeRozan sa decision ni PG. Ngayon nasa Sixers na siya. Baka mamaya pagka-upload ko nito meron ng report tungkol kay DeMar. Marami pa naman bigating free agent mula sa star player hanggang role player. Si Caleb Martin nag-decline bigla ng player option. Kasabay yun ng report na magkakaproblema ang Miami Heat sa bonus na nilagay dito kay Tyler Hero. Wala love na love talaga ni Pat Riley. Sinabi na dati ni Bobby Marks bakit isasama yung pinirmahang bonus nitong si Tyler Hero sa kontrata niya ay noon ay hindi pa naman na ilalagay yung bagong CBA. Last season si Caleb Martin 10 points, 4 rebounds, 2 assists, 43% sa field at 35% sa 3-point area. Sinabi kasi sa report, may hirapan ng Miami Heat na isign pabalik si Caleb Martin dahil lalagpas sa second tax threshold. Pero hindi nangangahulugan nung hindi siya pwedeng isign ng Miami. Nasa kanila pa rin yung bird rights niya. Vital piece ng Miami si Caleb Martin mula sa starting unit hanggang bench role. Mula kay Kendrick Nunn papunta kay Gabe Vincent, natoon din ang connection ni Caleb Martin papuntang Lakers dahil nga sa history na kinukuha nila yung mga players ng Miami Heat. Sinabihan na noon ng ibang mga scout ang Lakers na wag kukuha ng player sa Miami dahil nagkakaroon ng injury. Dapat kayo pinagsasabihan din ni Badang 2 beses na yan. May kasabihan din yung matatanda dito dati sa Batangas. Kapag pumangatlo, malas na talaga yon. Ang Lakers merong mid-level exception. Yan ang contract na ginamit dati ng Lakers kay Gabe Vincent. Pwede pang masulot din ng Lakers si Caleb Martin mula Miami Heat sa parehong contract.